Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po sa mga nanonood sa online dyan. Mrs. sa Dubai. It's nice to be back. At napakaganda po ng ating pinag-aaralan sa itong July, ang extravagant love. Di po ba napakasarap yung nagmamahal at ng may minamahal? Lalo na po yung bago-bago pa lang kayo sa naliligaw, di ba? Gusto niyo lagi nakikita yung inyong niligawan. At ang pag-uusapan po natin ay ang the extravagant love. Karugtong po ito ng nabanggit po ni Pastor Maidon. At ang akin po ngakuha na title ko po ay The Unfading Love of God. Ang pagkabanggit po ni Pastor Maidon ay sa paliwanag extravagant is reckless, walang pakundangan, at ang akin po namang na-research about extravagant is love is excessive. And excessive due bounds. Lampas pa doon sa boundary. Super. Ganyan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kaya napakaganda po mga kinanta kanina ng ating choir kanina, Trust and Obey. Kaya damandama ko po yun at lalo na po yung huling inawit ni Ate Claret. Talagang Jesus Christ has laid down His life for us because of His love. Sabi po sa Psalms 119:167, my soul keeps your testimonies, and I love them exceedingly. Ito po yung pangako ng Diyos. Yung pong aking mga i-share po sa inyo, Word of God, ay kinuha ko rin po sa kanyang mga salita. Sa the Bible by itself. Ang pag-ibig ng Diyos daw ay kahit kalugin yung bundok. Ganyang kinukumpara yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Ay hindi mawawala. Sabi sa Isaiah 54 verse 10, sabi diyan, though the mountains be shaken, and the hills be removed, yet my failing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion on you. Ganyan po ikinukumpara ng Diyos ang pag-ibig niya sa atin, na kung saan kahit yung mga bundok, ayan, mag-iba na yan, yung mga hills be removed, kinukumpara yung pag-ibig sa atin ay patuloy na nakatayo. Ang sabi din po sa Psalm 63 verse 3, because your love is better than life, my lips will glorify you. Napakaganda po, di ba? Meron pong kanta doon sa hymnal ang sabi doon, my lips, sa Ate Crayon? My lips will glorify you. Basta may kanta po doon sa hymnal na ganyang kanta na sasambitin niya lagi ang pagpupuri sa Panginoon. And sabi din sa Psalms 69 verse 16, hear me, O Lord, for thy loving kindness is good. Turn to me according to the multitude of thy tender mercy. He loves us and His our best interest at our heart. At paano nga po ba yung dumating sa atin yung pagmamahal ng Diyos? How it is poured out to our life? Ang sabi po sa Romans 5, verse 5, ang sabi niya, and hope does not disappoint us, because God has poured out His love into our hearts by the Holy Spirit
whom He has given us. Nung po tinanggap natin ng Panginoon si Jesus Christ, our personal Savior, ay binigay niya po sa atin yung banal na Espiritu, at siya po ay nanahan na, at ngayon ay nagkaroon po na tayo ng access through Jesus Christ. Yung pong Holy Spirit sa atin yung nananahan, at siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan upang yung mga bagay na ating pamuhay, siya po ang didesign po niya ang Holy Spirit. At sa pamagitan po ng Banal na Espiritu, dapat lagi po natin pumuhay, tayo po ay lalakad sa panuntunan ng Panginoon Diyos. In the end, the word love is mentioned, hindi nyo pa alam na it is mentioned in 551 times. Kaya lagi niya binabanggit yung pag-ibig. Ganyan po tayo kamahal ng Panginoon. Lagi niya minimension na love. At kung kayo po ay naka-attend dun sa kay Reverend Ann or naka-tune in dun sa kanyang Bible study, ay binanggit po niyo yung apat na klase ng love sa Greek word. Ito po ay last 2 weeks ago, last Wednesday. Alam ko po iba sa inyo ay alam na ito, refresh lang po ito. At ito po ay apat. Ito po ay eros, physical, philia, mental, storge, affection, and agape, spiritual. Yung pong eros is a physical or passionate love, experienced love, and felt in sensual desire and longing. It is emotional, physical, without the balance of logic. For example, ito ay love at first sight, na-atraka sa babaeng una mong nakita. Sino po dito naka-experience ng nakita yung babae love at first sight? Ano magtaas? Ako, nakita ko yung misis ko, na love at first sight na ako sa kanya. Sa kamuning, yun. Ako, ang ganda naman babae ito, sexy. Binigay sa akin ni Lord. At pangalawa naman po ay philia, na tawag niya is mental or intellectual love. It is considered affectionate regard of friendship, virtuous love. Iba naman po yung kay David, doon sa kanyang kaibigan si Jonathan. Yan ang tinatawag na covenant love. Ang pangatlo naman ay storge. It is a natural affection linking to the love of parents for their children. Di ba tayong mga magulang at magiging magulang, talagang mamahalin natin yung ating mga anak. Yung alam madapuan ng lamok talagang kung nakuha kayo, masyado kang kung doon saan yung anak, aware na aware ka. Pag iyak lang, nando ka agad yung nanay. Di ba? Instinct na po ata sa yun, mga nanay. Pag umiyak yung bata, andyan na kagad. Pag alam nila pag gutom, talagang nararamdaman ng mga magulang. At ang pang-apat, ito po yung pinaka-the best na sinasabi ng Panginoon sa agape love. The selfless, sacrificial, unconditional love, and it is the highest of the 4 types of love. At dito po sa agape love, tayo po mag-concentrate. Ang sabi po sa 1 John 4:16, and so we know and rely on the love God has for us. Sinabi po niyan, ang Panginoon Diyos ay God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. Agape is committed or devoted love. It is a love that gives generously and willingly to its subject. Agape po is an action word. It is the kind of love that we receive from God, and we are able to give to others by the Holy Spirit working and through us. And agape love is the fruit of the Holy Spirit. Ito ang love is love. Na-mention po ang love doon sa Galatians 5:22.
At ito po ang unang mention, love. Sabi nga, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentle, and self-control. Agape love is the extravagant love of God. As human beings, our love often falls very short of being extravagant. But God loves exceeds, lumalampas, even our wildest imagination and comprehension do sa ating pagkakaunawa. Di po ba yung nabanggit nga po ni Pastor Maido na kung saan ay talagang hindi maunawaan ng ginawa ng Panginoon na napakaganda, lalo na po yung kanyang nature. At ako po ay nakarelate doon sa kanyang sinabi kanina na paghilig doon sa mga discovery ba yung mga snake, kinakain yung mga malalaking buwaya, alligator. Ganun din po ako. At kakatuwang panoorin. Minsan nga po napanood ko yung isda, yung malaking isda. Ang dami niya mga bulilit. Mga malilit na isda doon sa ilalim ng dagat. Libo-libo ata yun eh. Tapos pag dumating na yung kakain na sa kanila, gagawin ng nanay na malaking isda. Papasok sila doon sa pinakakwa niya. Doon sa Kaya pag dumating yung kaaway, wala na yung mga maliliit na isda, pumasok na. Di ba? Ganun ang Panginoon Diyos. Pinoprotektahan nila tayo sa ating mga troubles at mga sakit, mga kaaway. Ang sabi ni Paul taught believers to infuse their interpersonal relationship with the church with agape love. Ito po ang tinagbilin ni Paul. So as to bind themselves all together in perfect harmony. Sabi sa Colossians 3:14, and over all these virtues, put on love, which bind them all together in perfect unity. Ganyan po ang gusto niya sa atin mga mananampalataya. Tayo po we have perfect unity in one faith to Christ. Ang sabi din niya sa Galatians 5:13, for you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use freedom, wag daw abusuhin, to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love. Kaya nakatuwa po dito sa ating church, talagang nagdadamayan po. Talaga nakita ko po yung pag-ibig sa isa't isa. Agape love is not merely an attribute of God. Hindi daw ito isa lang attribute, kundi it is the essence, a nature. God is fundamentally love. He alone loves in the completeness and perfection of love. Sabi nga sa 1 John 4:8-10. 1 John 4:8-10. Pakibasa po. Pakisupan. Whoever does not love does not know God. Yan po sinasabi. Because God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. This is how God showed His love among us. And He sent His one and only Son into the world that we might live through Him. This is love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as atoning sacrifice for our sin. Minsan hindi natin maunawaan ang unreasonable nature of God, extravagant love, for we are not deserving. Reason would say we need to earn such love. God say He gave us to us freely, libre, not based on our merit and without any recompense. Ito po ay by God's mercy, grace and kindness that He loved us, the unlovable. And it is the love that He gave His Son for us. At nabanggit din po yan sa John 3:16. And Romans 5:8, but God commended His love toward us, kahit tayo makasalanan pa,
ang Panginoon Diyos ay namatay sa atin. And 1 John 4:9, sabi din doon, kalintulad din po ito sa Romans 5:8, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Sa Song of Songs, 8:7, Song of Song, 8:7, yan. Sabi din niya, many waters cannot quench love, neither can the floods drown it. Di po ba pag tayo nauuhaw, kine-quench natin ang thirst, at pag tayo ay nakainom ng tubig, nawala yung ating pag-uhaw. And darating din yung mauuhaw na naman tayo. At dito po inahalin tulad yung pag-ibig niya, hindi mamamatay. It is true and everlasting water. Ay hindi mapapatid yung ating pagkauhaw. At yan po inahalin tulad, walang kamatayan. It is an everlasting love. Sinabi din po ni Paul, yung kanyang triumphal words of Paul, sabi din sa Romans 8:38-39, ito po ay mabasa po namin sa Romans 8:38-39, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Walang pwedeng pumalit. Walang pwedeng pumalit sa pag-ibig ng Diyos. Ito po sinabi ng Paul, walang makakapaghiwalay. At ano po ba respond natin doon sa kanyang love na binigay sa atin ng Panginoon Diyos? The extravagant love of God is meant to be lived. Ang sabi po sa Ephesians 5:2, and walk in love, as Christ also had loved us and had given Himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor. Yan po ang sinasabi sa Ephesians 5:2. Kailangan lumakad tayo na may pag-ibig. Paano po ba yung may lakad ng pag-ibig? Ito po ang tinatalakay po dito, yung ating araw-araw na pamumuhay. Yung ating pakikitungo sa ating kapwa, nakikita ba sa atin yung mukha ni Kristo? Yung pag nakikita nakikita ka ng iyong mga kaibigan, ay nabe-bless na sila. Hindi yung arang umiiwas na sa'yo. Ganun po ang pag-ibig ng Diyos, nag-spark. And ganun din ang sinabi niya sa 2 John 1:6. Marami po itong verse, pero pipiliin ko na lang po yung iba kasi po baka tumagal po tayo. And this is love, 2 John 1:6. And this love that we walk after His commandments. Sinabi din po yan, walk. And this commandment that you, as ye have heard from the beginning, ye should walk in it. Po sabi sa King James Version. Walk in it. Ayan, binanggit po yan. Walk in love. And 1 Corinthians 16:14, sinabi niya yan, na do everything in love. Paano ba ginagawa ang mga bagay nito? Minsan yung makakahalubilo ka ng mga pasaway, kaya mo ba yun? Yung mga nangaabuso, kaya mo ba yun? Pero sabi diyan, 1 Corinthians 16, verse 14, do everything in love. The extravagant love of God is meant to be shared. Sabi yan sa Matthew 28:19-20. Paano ba natin share yung pag-ibig na nasa atin? Sabi niya, pamalita mo, you therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Ghost, teaching them
And sabi din sa 16:15, okay? Ayan, yun po yung Mark 16, verse 15. And he said unto them, Go ye into the world and preach the gospel to every creature. Ito po ang binabanggit ni Ate Sherry during our MTM. Ewan ko po kung nakatin po kayo, na kailangan nating humayo. Kasi para madama nila kung ano ba yung talagang pag-ibig na joy, na darama natin. Ito ay kailangan maipahayag natin, magkaroon tayo ng evangelism. Kasi po, napakadali po ngayon ng evangelize sa pamagitan po ng ating, di ba, yung system ng technology. Pwede mo nga ikuha yung mga kaibigan mo, share mo ng Word of God, tapos alagaan mo lang yon. Huwag kang magsawa. Kasi ang Panginoon man nakikilos. At naalala ko po doon ang nag-evangelize nga kami doon sa UAE, sa Sharjah, talagang mahigpit. Pero nagawa namin kasi maraming Muslim eh. Dito pa kaya, na napakaluwag. Kaya lang, maging maingat din po tayo kasi pandemic. And isa pa rin na sinabi doon sa an appreciation for His extravagant love of God, kailangan ito ay mag-reflect sa iyo. Yan po ang sinasabi sa 2 Corinthians 4, verse 6. Sabi dyan, 2 Corinthians 4, verse 6, For God, who commanded the light shine out of darkness, had shine in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Kailangan po ay mag-reflect sa ating buhay. Kasi inalis na po niya tayo sa kadiliman. Kasi sabi din sa John 12, verse 46. Sabi niya, I have come as a light to shine in the dark world, so that who puts their trust in me will no longer remain in the dark. Di po ba? Nasa atin na si Kristo. Kaya kailangan mag-shine tayo. Shine. Yung paano mag-shine? Yung iyong living testimony nakikita ba sa ating buhay? At binanggit naman po doon sa 1 John 4:11, 12. 1 John 4:11 to 12. Dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. Binanggit naman po dyan yung love one another. No one has ever seen God. But if we love one another, God lives in us, and His love made complete in us. So, binanggit po talaga dyan yung kailangan yung magmamahalan tayo sa isa't isa. Malapit na po tayong matapos. And sinabi din po dun sa Jude 1 verse 2, kailangan po mag-multiply tayo. Sabi po niya dun sa Jude 1 verse 2, Mercy, peace, and love be yours in abundance. Sa NIV and King James Version, mercy unto you in peace and love be multiplied. Kailangan, sinasabi po ito ni Jude sa kanyang mga kapatiran, na mag-multiply po tayo sa papaanong paraan by sharing the Word of God. At huwag po tayong magsawa sapagkat ito po ang binigay na task sa atin. It is true that all things come to an end as far as the world is concerned. Sino po dito mahilig sa plantita? Nasang kamay. Example po ay bulaklak, di po ba? Kabili po ako ng bulaklak doon sa kapatiran. Napakagandang pagmasdan. Lalo pag ang ganda ng bulaklak niya, talagang lumalago, pulang-pula. Pero dumating yung panahon na tag-init, na wala ng kanyang pagkaganda-gandang kulay. At kusa ng nalanta. At siya ay naglaho na. Kumupas ang kanyang magandang kulay.
At tuwan-tuwa ako tuwing umaga pag nakikita ko siyang dumadami ang kanyang mga bulaklak. Tulad ng ating katawan, lalo na kapag nagkakaedad tulad ko, ang mga sakit yung aking tuhod. Praise God, wala na po yung sakit. Akala ko, hindi ako makalakad. Kumukup at ang kanyang malasatlang kutis. Pag binata ka, dalaga, talagang nalagyan ng mga maraming foundation, lalagay. Ayaw na tumatanda. Pero talagang magbabago at magbabago. Nababawasan lakas. Dati nakabuhat ako ng 50 kilos, ngayon hindi ko na kaya. Pati buhok, nagkukulay puti, nababawasan. Ang lahat ay nawawala, lahat ay nagbabago. Sabi nga sa James 14:4, parang ating physical bodies, ay, thank you. Salamat. Thank you. Sabi nga sa James 14:4, ang ating pong physical bodies will appear sandali at mawawala rin. Physical body lang yon, pero yung ating soul, spirit na sa Panginoon. Pero dito, sabi nga, by contrast, the beauty of divine love from God never fades. Amen? And this that give us such confidence, assurance. And because God's love is unfailing, so are many joys, maraming mga masasaya we now experience that will last forever compared to this fading pleasure of this world. Paano nyo ba nararamdaman yung joy? Are you excited kapag ganitong may panambahan? Are you excited mag-attend sa MTM or sa morning watch? Ang tunay daw na mananampalataya ay laging may joy sa kanyang puso kapag nagseserve sa Panginoon. This love is not only eternal in its conception, sabi niya, it is irrevocable, its purpose. Sabi nga ni Paul, who shall separate us from the love of Christ? Nothing. Sabi sa Romans 8:35, ang sabi niya, the Apostle Paul can speak of self-confident hope on no other ground that the God has loved us in Christ. It is because He loved us when we were yet His enemies, a love demonstrated by sending of His Son, that His love for us, now we are His friends, unshakable. And sinabi din po sa 1 John 2:15, ito po yung ayaw ng Panginoon sa atin. Tama. 1 John 2:15. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whosoever does the will of God lives forever. Yan po minsan na nangyayari sa atin, na kung saan ay masyado tayong inaagaw sa atin attention yung mga bagay na nagiging hadlang upang tayo mag-serve sa Panginoon. Hindi ko naman po sinasabing mag-enjoy tayo sa mga bagay na talagang pinaghihirapan natin, kundi huwag nating maging kakompetensya yon sa pag-serve sa Panginoon. Sabi niya, do not love the world. Kasi marami pong talaga na nahuhumali sa mga bagay na makamundo at sila ay hindi nila na papansin na sila ay nalalayo na sa Panginoon. And finally, sabi sa 2 Thessalonians 3 verse 5, sabi niya,
May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Yun daw ating puso ay nakatuon sa Kanya, pag-ibig sa Panginoon. And sabi nga, the love of God for His people is not simply a doctrine to proclaim, but a vibrant affection in the heart of God that want us to experience. At ito din po sinabi sa Jeremiah 31:3, sa kanyang pag-ibig, everlasting love. Sabi niya, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. At sinabi din po sa 1 John 4:9 that we love Him because He first loved us. At ang panghuli ko pong babasahin ay Isaiah 91, 14, 16. Ito po yung napakagandang pangako sa atin ng Panginoon. Sabi po niya sa Psalms 91, 14, 16, because He has set His love upon me, therefore I will deliver Him. I will set Him on high, because He has known my name. He shall call upon me, and I will answer Him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life, I will satisfy him and show him my salvation. Yan po ang pangako niya siya. Atin, I will be with him in trouble. Lahat po tayo ay nakaranas ng mga bagay na yan. Especially this pandemic time. Ako po ay hanggang ngayon, hindi pa rin natuturukan. Pero ako ay naniniwala na akong ating Panginoon ay andun ang kanyang protection. And what is protection? This is precious blood. Lahat po sa atin. God will protect us for this virus. It will vanish soon. At magkakaroon din po tayo ng mahabang buhay. Atemi, long life. Yeah. And show him my salvation. Sabi nga, there are blessings that some believers miss out on it. Simply because they are always fretting na walang bahala nila. And do not trust, hindi nagtitiwala God sa Panginoon. God has they should. Here the psalmist quotes saying that the blessings are for those who love God and acknowledge His name. And lastly, maintain your life with God. Jude 20, verse 21. Sabi po niya, but you, dear friends, by building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in God's love as you wait for the mercy of our Lord Jesus Christ to bring you eternal life. Napakaganda pong pangako. Amen? At dito po nagtatapos ang ating ang mensahe ng Panginoon na binigay sa atin. At tayo po ay manalangin. Father God, we are grateful, Father, for the love yourself you have bestowed us. And we give us the strength to live you even in the hard and painful times. Ignite our heart desire to live in your presence. We know, Father, that you place us on the earth with a purpose to serve you. Set us, Father God, to the right path and equip us with the courage to act as your vessels. Teach us, O Lord, how to be humble and endure the trouble that challenge our faith. Grant us a peaceful heart that is forgiving and loving. Lead us, O God, to your greener pastures, and plant us, O God, firmly beside your living water, your river, so that our faith will never dry. Thank you, Father, for your extravagant
and unconditional love. Salamat po, Diyos, sa mensahe ng pinarating sa umagang ito. Nawa yung pag-ibig ay patuloy na manahan sa aming buhay, O Diyos, na Ikaw lagi ang may tataas namin. Purihin ka, masambahin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin na may pasasalamat. Amen and amen.